Amen. So mga kapatid, umpisa na naman tayo ng isang bagong linggo. At ang title ng MR for this week, week 28, ay The Mystery of God, Christ, ang hiwaga ng Diyos, si Kristo. So ito yung topic natin ngayon. Kaya ang schedule ay week 28, day 1. Amen. Magbasa na tayo ng mga Bible verses. Amen. Colossians 2:2. That their hearts may be comforted, they being knit together in love, and unto all the riches of the full assurance of understanding, unto the full knowledge of the mystery of God, Christ. So the mystery of God is Christ. Amen. 4:3. Praying at the same time for us all also, that God would open to us a door for the word to speak the mystery of Christ, because of which also I am bound. Amen. So, ganun kahalaga yung mystery. Sabagat ang pagdurusa ni Pablo ay may kinalaman sa mystery. Lalo na sa mystery of Christ. Basta na tayo. Amen. The center of God's truth. The center of God's truth is Christ. God's center is Christ. The mystery of God, Christ, a mystery is something hidden in God's heart. God never told anyone why He created all things and why He created man. Hence, it was a mystery. Later, He revealed this mystery to Paul and charged him to speak it out. This mystery is Christ. Amen. So yung salitang mystery, okay. Ang salitang mystery sa Tagalog ay hiwaga. Siyempre, dahil hiwaga ito ay isang bagay na nakatago. Nakatago ito. At hindi ganung kadaling malaman. Amen. Na kung saan, ang sinasabi sa atin dito, ang sentro ng katotohanan ay si Kristo. At ang sentro ng Diyos ay si Kristo. Ang hiwaga ng Diyos ay si Kristo. So, tatlong bagay na lahat ng ito ay nakasentro kay Kristo bilang hiwaga. Ang katotohanan, okay, ang Diyos at si Kristo mismo ay isang hiwaga. Amen. So dahil ito ay mga bagay na hiwaga, ito ay mga bagay na nakatago sa puso ng Diyos at ito ay inihayag niya kay Apostol Pablo. At mula kay Apostol Pablo, ito ay inihayag sa loob ng Biblia. Kaya pwede natin pasukan sapagkat may Biblia naman. Ang Biblia ang nagpapaliwanag sa mga hiwaga, mga hiwagang ito. Amen. My intention is to speak about the 5 great mysteries. Okay, so may 5 great mysteries daw. The heavens and the earth are the first great mystery, which is also according to the sequence of the Bible. The first 2 items listed in the record of God's creation are first, the heavens, and second, the earth. How mysterious are the heavens and the earth? So, ang pinag-uusapan natin yung mga mystery. So, sa Biblia kasi, ang unang mystery ay ang kalangitan. Pangalawa, ang kalupaan. So, itong dalawang bagay na ito, ang unang binanggit sa paglikha. Mahiwaga to. Mahiwaga itong dalawang item na ito. Ngayon dito, bibigyan tayo ng isang pananaw. Okay, bibigyan tayo rito ng isang pananaw tungkol sa 5 dakilang hiwaga na binabanggit dito. So, meron ditong 5 dakilang hiwaga. So, tingnan natin ano ito. Amen. The universe is too mysterious. Its vastness is a mystery. The second great mystery is in the Bible is man. Zechariah 12:1 says, Jehovah
who stretches forth the heavens and lays the foundations of the earth and forms the spirit of man within him. Amen. So, ito parang parang isang linya na pinantay para silang magkaka-level. No, magkaka-level itong mga bagay na ito. So, unang binanggit yung langit. Tapos yung lupa. Tapos yung spirito ng tao. Langit, lupa, espiritu ng tao. Okay, so pantay-pantay na binanggit ito. Bagamat sa size, sa sukat, hindi magkakapareho yan. Hindi magkakapareho. Pero sa bagay na may kinalaman sa mystery, pantay sila. At pwede ko nga sabihin, medyo lamang pa yung isa dyan. Amen. Amen. The universe is too mysterious. Its vastness is a mystery. The second great mystery is in the Bible is man. Okay, so binanggit dito. Nung binanggit yung tao, sabi niya, okay, inilatag ng Diyos ang kalangitan at ang pundasyon ng lupa at nilikha niya ang espiritu ng tao. Okay. Man is as great as the heavens and the earth. Because this verse, after referring to the heavens and the earth, immediately mentions man. Every one of us is important. We are all very great persons. We are. So, ibig sabihin, ang isa sa pinakadakilang nilikha ng Diyos ay ang tao pa rin. Ang tao. Diba? Sabi, yung kalangitan, sangkalupaan, tapos nilikha naman niya yung espiritu ng tao. Pwede natin sabihin na ang tao ay great dahil sa meron siyang espiritu. Yun yung unique na dahilan, natatanging dahilan kung bakit ang tao ay naging great. Takila, malaki, mahalaga. Dahil meron siyang espiritu. Amen. Man's greatness is not like the greatness of the universe that lies in its vastness. Man is great in that there is a mystery in him, a mystery which is of 3 layers. Amen. The first layer is the mystery of the body, man's outward parts. The second layer is the mystery of the soul, man's inward part. And the third layer is the mystery of the spirit, man's innermost part. So yan yung mga mystery. 3 bahagi ng tao, katawan, o mula sa loob, espiritu, kaluluwa at katawan. So lahat ng yan, mga mystery yan. Mga mystery. So maging yung mga doktor, hindi nila maipaliwanag yung espiritu. Bakit may espiritu? No? At yung kaluluwa ng tao, bakit may kaluluwa? At yung katawan ng tao, bakit may katawan? Pwede nilang pag-aralan, pero yung kahulugan niya, mystery talaga siya. Amen. Ngayon, ang pagiging dakila ng tao ay hindi katulad ng kadakilaan ng sansinukob. Kasi ang sansinukob, isa sa dahilan bakit great ang sansinukob ay dahil sa kanyang kalawakan. Ang lawak kasi ng sangkalangitan. Sipin mo, hindi siya masukat. Gaano ba kalawak ang kalawakan? Hanggang saan ba yung hangganan niya? Doon sa kabila at doon sa kabila. Hindi mo kaya sukatin. Paano dito sa kalawakan na isilid ang mga higanting planeta na napakalalawak. Sinilid dito sa kalawakan ng sansinukob, hindi pa napuno. Hindi naman napuno yung sansinukob eh. Hindi naman nasikipan. Napakalawak pa rin. Ang laki pa ng espasyo niya. Samantalang ang isipin mo, yung mga planeta, gaano kalalaki yan. At ilan yan. Siya ay nasa loob ng kalawakan ng sansinukob. Isipin mo yung mga between. Gaano kalalaki yan. Sabi nila, millions daw yan. Millions. Ang lalaki niyan.
Kasi lalaki yan ng araw, mga galaxy, andyan lahat siya. Hindi pa rin napuno yung kalawakan. Gano'n kalawak ito, walang nakakaalam. Ang Diyos lang ang nakakaalam. Siya ang lumikha ng langit at ng lupa. Amen. Amen. The third great mystery in the Bible is God. God is too mysterious. And the fourth great mystery is Christ. And the fifth is the church. The universe, okay, so yung 5 great mystery. The universe, man, God, Christ, and the church. Ito yung 5 great mystery. Kaya bang i-memorize? Universe, man, Christ, the church. Okay, tama ba? Ito, mukhang kinulang ako ng isa. Okay, the universe, man, Christ, the universe, man, God, Christ, and the church. O yun, 5 lahat yan. Memorize natin yan. Yan ang great mystery. The 5 great mystery, okay, is universe, man, God, Christ, the church. Okay, perfect na. Amen. I have been a Christian for more than half a century, and I have also read and worn out several Bibles. So dami na palang nasirang Bible ni Brother Lee. Tayo, bagong-bago pa yung mga Bible natin. Siya sa kakabasa, kaka-research na ano niya, naggapok niya yung Bible. So, ilang palit na yan. So, ikaw, ilan na ba ang naggapok mong Bible sa kakabasa? Wala pa. Bagong-bago. Diba? Amen. I feel, however, that I still do not know these 5 great mysteries in an adequate way. Okay. The Bible is a book of mysteries that records in particular the Christian mysteries. These 5 great mysteries, which are universal facts, requires a book of explanation. Sino magpapaliwanag ng mga mystery ito? Ang Biblia ang magpapaliwanag. Walang ibang tao o aklat na pwede magpaliwanag dito. Ang Biblia lang. Papaliwanag niya ang mga great mystery na ito. Ang sansinukob, papaliwanag niya ang tao, ang Diyos, ang Eklesiya, si Kristo at ang Eklesiya. Ang Biblia ang magpapaliwanag niyan. Amen. The universe is a book of mystery. Okay. The universe is a story of mystery. And the Bible is its explanation. Meron namang explanation, yung Biblia. Problema lang, hindi natin binabasa kasi. Kailangan magbasa tayo. We have the universe and the Bible. What is the story of heaven and earth? What is the story of man? What is the story of Christ? And what is the story of the church? All these matters are clearly spoken of in the Bible. Ayun naman pala eh. No, sa isang banda, sinasabi natin, mystery, nakatago sa puso ng Diyos. Hindi natin alam. No, kasi nakatago. Pero sa kabilang banda, may Biblia na nagpapakita sa atin ng mga kasaysayan tungkol dito. Kasaysayan ng sansinukob. Kasaysayan ng tao. Ano pa? Kasaysayan ng Diyos, ni Kristo, ng Eklesiya. Lahat na yan ay binuksan ng Biblia sa atin. Gusto mo malaman ng mga kasaysayan, ng mga hiwagang ito, magbasa ka ng Biblia. Amen. So the 5 great mysteries in the Bible are first, the mystery of the universe, which is God. Okay, so ganito siya. The mystery of the universe is God. Ano ibig sabihin yan? Ang universe ay mystery. Hindi mo maintindihan siya. Bakit ganyan siya kalawak? Bakit nilikha siya ng Diyos? No, ano bang meron dyan? So, hindi mo maintindihan. Pero pag sinabi mong
ang mystery ng universe ay ang Diyos ang maghahayag sa sansinukob. Sa pamamagitan ng Diyos, maiintindihan mo itong sansinukob. So, ayun ang ibig sabihin ng the mystery of the universe is God. Kailangan makilala mo ang Diyos, maintindihan mo ang Diyos, maipaliwanag sa iyo ang Diyos, then maiintindihan mo ang sansinukob. So, yan ang ibig sabihin ng the mystery of God. Ang sino mang hindi nakakaalam sa Diyos o walang alam sa Diyos, hindi niya maiintindihan itong universe. Kasi ang kapaliwanagan ng universe ay ang Diyos. Oo, nasa Biblia yan. Pero kailangan maintindihan mo sa pamamagitan ng Biblia na ang hiwaga ng sansinukob ay ang Diyos. Nang sa ganon, meron kang direksyon pag binasa mo to. Hindi ka malihis, hindi ka maligaw. Ang Diyos lang, okay, ang kapaliwanagan ng buong sansinukob. Ang mga taong hindi nakakakilala sa Diyos, wala silang alam sa sansinukob. Anong alam nila dyan? Lawak niyan eh. Paano mo malalaman kung anong nandyan, anong meron dyan? Pero kung nakilala mo ang Diyos sa pamamagitan ng Biblia, maiintindihan mo. Mabubuksan sa iyo ang hiwaga ng buong sansinukob. So, yun yung una. Okay. The mystery of the universe. Okay. Second, sabi niya, the mystery of man, which is also God. So, ang Diyos din ang hiwaga ng tao. Ang tao ay mahiwaga. Pero ang kapaliwanagan ng kahiwagahan ng tao ay ang Diyos mismo. Kung gusto mong malaman ang hiwaga ng tao, kailangan dumulog ka sa Diyos. Sapagat siya ang naglikha sa tao. Alam niya kung ano ang tao, alam niya ang purpose, ang layunin ng tao, sa kanya ka pumunta. At kapag nakilala mo ang Diyos, ayon sa kung ano ang tao hindi na hiwaga sa iyo. Hindi na siya magiging mahiwaga. Sapagkat ipapaliwanag siya ng Diyos mismo. Amen. Amen. Okay, so, third, the mystery of God, which is Christ. So, ano siya, yung dumudugtong-dugtong. Ang Diyos naman ay mahiwaga rin. Mahiwaga. Sino ba nakakakilala sa Diyos? Alam mo bang ang mga bagay tungkol sa Diyos? Hindi. Hindi natin alam yan. The most, pwede natin sabihin, meron Diyos, pero hindi natin alam ang hiwaga niya. Kaya sabi rito, ang hiwaga ng Diyos ay si Kristo. Upang makilala mo ang Diyos, kailangan makilala mo si Kristo. Upang malaman mo ang mga bagay ng Diyos, kailangan malaman mo ang mga bagay ni Kristo. Kaya ang hiwaga ng Diyos ay si Kristo. Si Kristo ang hiwaga ng Diyos. Nang ibig sabihin, ang kapaliwanagan, ang definition ng Diyos mismo ay si Kristo. Mas higit mong kilala si Kristo, mas higit mong kilala ang Diyos. Mas naipaliwanag si Kristo sa iyo, higit na naipaliwanag ang Diyos sa iyo. Sapagkat ang hiwaga ng Diyos ay si Kristo. Amen. Amen. So, fourth, amen, the mystery of Christ, which is the church. O, si Kristo mismo, hiwaga rin. Hiwaga lahat to eh. Ngayon, ang hiwaga naman ni Kristo ay ang eklesiya. Ibig sabihin, ang eklesiya, ang kapaliwanagan ni Kristo. Sapagkat ang eklesiya ay katawan ni Kristo. Paano makikilala ang isang tao? Meron siyang katawan. No? Ang katawan niya ang kapaliwanagan ng kung ano siya. Kung walang katawan, magiging mahiwaga. Alam mo, umiiral ako dito, pero wala akong katawan. Sino makakakilala sa akin? Wala makakakita sa akin. Wala makakapagpaliwanag kung sino ko at ano ako. Pero sa pamamagitan ng katawan ko, ayun, ay si Brother Danny, ito pala ang ito pala siya. Ganyan pala ang kanyang itsura. Kasi may katawan. Ganyan din si Kristo. Marami mga tao, kilala nila si Kristo sa isang panlabas na pagkakakilala. Pero siya ay hiwaga.
upang malaman mo ang hiwaga ni Kristo. No? Kailangan mo ng ecclesia. Yung church ang magpapaliwanag. Amen. So, ano pa? So, sabi niya, yung church, okay, ay mahiwaga rin. Kaya nga, puro hiwaga to. 5 mahiwagang bagay, okay, na ipapaliwanag ng sunod-sunod. Ang ecclesia, okay, sabi niya, ay mahiwaga. Ito ay tumutukoy sa organismo ni Kristo. Okay, ang daloy ng pagpapalaki ni Kristo, ang bahay ng Diyos, ang gintong patungan ng ilawan, ang kasintahang babae, at kalaunan ang bagong Jerusalem. So yan yung church, at yan yung mga nagpapaliwanag sa church, yan yung mga item na binanggit dito. No, na kung ano ang ecclesia. Okay, ang overflow ng pagpapalaki ni Kristo. No, ang ibig sabihin, si Kristo ngayon ay dumadaloy sa pamamagitan ng ecclesia. No, at siya rin ang bahay ng Diyos. No, ang gintong patungan ng ilawan, ang kasintahang babae, ang bagong Jerusalem. So lahat ng ito ay mga pagpapaliwanag tungkol sa ecclesia. Amen. So yan yung mga mystery. Anyway, ito ay isang pambungad upang mabigyan tayo ng isang background, no, sa title natin ngayon. Na kung saan ang ating title ay ano? The Mystery of God, Christ. Amen. So let's start na ako. Today, God is moving in every place throughout the whole earth. Every local church is a mystery of the organism of Christ. The enlargement and overflow of Christ, the house of God, the golden lampstand, and the bride. Finally, in eternity, we will all become the ultimate expression of God. The New Jerusalem, then God will achieve His ultimate goal in the universe. Amen. So ito ay sinasabi sa atin na ang ecclesia ay ang hiwaga ng organismo ni Kristo. Si Kristo ay nagkaroon ng organism at ito ay tayo. Paano ba tayo naging organismo ni Kristo? Kasi dinala yung buhay ni Kristo sa loob natin. At tayo mga may buhay ni Kristo, nagkasama-sama, ay ang ecclesia. At tayo ang nagpapaliwanag sa ecclesia sa panahon na ito. Amen. Tapos, magiging ano ba tayo sa kahuli-hulihang panahon? Sa kahuli-hulihang panahon, tayong organismo ni Kristo ngayon ay makakapasok sa walang hanggan at mapapasok doon bilang ang bagong Jerusalem. So, yan yung hiwaga ng ecclesia. So, sana na-enjoy natin itong preliminary message na ito na nagbabanggit sa atin ang hiwaga ng Diyos. No? Ang hiwaga ni Kristo, ang hiwaga ng ecclesia, ang hiwaga ng buong sansinukob. No? At ngayon, binabanggit sa atin ang hiwaga ng ecclesia na walang iba kundi tayo, ang organismo ng Tres Unong Diyos. Salamat sa mga hiwaga, Panginoon. Bigyan mo kami ng pananaw, kalakasan, at pandama upang makita namin, Panginoon, ang kahalagahan ng unang bagay sa hiwaga. Ito ay walang iba kundi ang mystery, okay, ang 5 mystery na binabanggit sa amin, Panginoon. Salamat sa iyo. Amen.